Yes, hello, good morning. Good morning po, Doc. Good morning. So, saan pa po kayo nang galing ngayon? Sa Nueva Ecija po. Muñoz, Nueva Ecija. Wow, ang layo. Adayo. Aday po, Doc. Okay, so bakit po kayo napapunta dito at nagpa-consulta regarding your health? Kasi po, Doc, medyo kinabahan po ako dun sa kidney. Yung, Bakit? Ano yung history regarding your kidney? isang araw, humihi ako ng kulay kape, Doc. Kulay kape. Oo. Coffee talaga. Tapos nagpa-check up pa sa nephrologist sa Kabanatuan. Sabi sa akin, hindi nagpa-ultrasound. Lumaki daw yung right kidney. Oh, so nag-enlarge. So lumaki Nag-enlarge. ang right kidney. Opo. Tapos, At the same time, meron akong UTI, may infection pa ako. okay. Ngayon, sabi ng doktor, binigyan niya ako ng mga reseta. Marami. Sa isang buwan po, worth 12,000. Wow! So, ang ginawa ko, wala naman akong capacity para Oo nga. i-ano yung Naiintindihan ko gano'n. yan. Kaya, tinigil ko, Doc. Ang ginawa ko, alam niyo ba yung mga iniinom-inom pinapakabakulo lang? Herbal. Apa yung mga sambong, mga ganyan. Sambong. Na-lesson naman yung mga nararamdaman ko, nawala yung kulay ng kuwan. Pero, magmula nun, hanggang ngayon, ang pag-ihi ko sa gabi, 3 times, gano'n. Okay. Pero hindi na yung kulay. Hindi na pa. Kasi parati ako nagpapayuring. Yeah, tapos, yun. Tapos meron siyang bubbles, yung foamy urine. Saka, meron siyang amoy, gano'n. Okay. So usually, no, pagka binanggit natin, no, nakikita kasi ang kidney na malaki through ultrasound. Nakikita yan. So, pagka-enlarge ang isang kidney, yung right side, sabi mo nga, pwedeng hindi na ilalabas yung urine. So, may blockage yan. Anatomical ang problem yan. So, paano nagkakaroon ng blockage? It's either pwede may stones or may inflammation. May Kidney. maga. Kidney, Doc. Oo. Meron May- po yun. Meron pa ako nun. So, Kidney. pagka may stones, may maga, aayusin natin yung inflammation. So, paano natin aayusin? Siyempre, inflammation. How to address the inflammation? Take ito yung mga food that is not causing inflammation. So, Natural. Yes. Real foods. Real. So, iiwas ka talaga ng mga processed food, sugary food. Talagang yung nakasanayan natin na mga instant, no, tatanggalin natin. Yan yung pwede mag-cause ng inflammation talaga. So, ilang months na kayo naglo-low carb? 3 years. 3 years! 3 years. Sabi mo, may nagtanong kasi yung high protein ng intake niya. Tapos sabi nyo, ang low carb, hindi naman high protein eh. Moderate. Tapos yung fats, parang mas mataas yata yung fats, Doc. Ganon. Pagka fats is more of keto, so Yun, parang ano lang ganon. yan, yung carbohydrates lang talagang focus natin. Low carb. Low carb. Ngayon, ay mali. Mali yata ako, kako. Ito, lately lang, Doc, kasi ito na naman. Ewan kong paranoid ako. Yung one day, parang hindi parang totoo talaga. Nagkaroon ako ng yung nangangati ako, Doc. Ito na yata yung kasi may napapanood ako ng mga video, meron akong mga video na napapanood na last stage na yun ng ng kidney disease, CKD. CKD. Oo po, ganun. Stage 5. Oo. Ngayon, may napanood na naman ako sa inyo na kulang yung yung asin, parang mga ganun eh. Less salt, Less salt. can cause dehydration. Apo. More salt can also cause dehydration. So, pwede rin sobrang tubig or kulang ang tubig, Yes, dehydrated pa rin. So, Doc. kadalasan sa mga kidney disease, yan yung bago ma-damage ang kidney, dehydrated. Kaya nagkakaroon ng damage yan. So, para makaiwas ng damage sa kidney natin, we need to balance all of this. So, kung sobra ka sa asin, kung kulang ka naman sa asin, problema pa rin eh. Kung kulang sa tubig, sobra sa tubig, may problem pa rin dyan. Kailangan aayusin natin lahat yan. Kaya nga, lahat to, pag kami mga mali na nagagawa, makakaramdam ka ng something. Pag may nakaramdam ka ng something, ang kadalasan sa mga Pinoy, matiisin.
Opo. Hanggat hindi yung Hindi ba si mamamatay ayaw na nila magpa-konsulta. Pero kaya pa yata kasi ang problem is yung damage na. yes daw. So,